Hey guys, ating pag-usapan ngayon si Miss Janna. So, nawala ang pera niya sa BDO, almost 100 plus. Ayon sa kanya, wala daw siyang ginawang transaction that day. So, imposible daw na mawala ang kanyang pera kasi wala daw siyang ginalaw dun sa mga sinasabi ng BDO na baka may link daw na pinasukan or di kaya nawala daw yung kanyang pera dahil dun sa QR code. Okay, so tingnan natin. Guys, literally ano lang pera ko. Ito nakita niyo kaya Alonzo pang surgery niya dapat yan. Yung GNA na label pang bayad ko sa mga sewers, sa tahiyan, sa tela. Wala, 48 pesos na lang. So I called PDO right away. How did I find out? Because right after my live, bumaba ako sa tita ko, yung accountant ko. Sabi ko, tita, tara bayad na tayo sa utang para ma-set aside ko na yung pera para sa surgery ni Alonzo dahil we had a good week. And then pagbukas ko, yan yung nakita ko. And then nagtatanso, tumawag kami sa BDO. Wala silang kwenta. Like, wala talaga. And then sinabi nila sa akin na hack daw ako dahil sa QR code. So, okay, so na-hack daw dahil sa QR code according to BDO. So sa aking pananaw, so never yan mahahack pag QR code lang. Kasi ang QR code kasi is yan lang yung information ng inyong account number. Pag once na i-scan yan is automatically lalabas yung account number nyo and then yung name. So normally, hindi magiging problema yun para mahack ang inyong account. Ang dapat nating tandaan is yung ating card number kasi yan ang pinaka-importante, and then yung CVV at saka yung ating expiry date. So yan ang pinaka-importante nating tandaan kasi pag nakuha yan, possible talaga na magamit yung account natin or mahack yung account natin. Kung account number lang at saka account name, hindi mahack ang account natin. what are you trying to say, BDO, that anyone, if you will sell like me as a business owner sa lahat na may QR code, pwede sila mahack dahil sa QR code? Ano yung sistema na yun? Sobrang sakit lang kasi pinaghirapan ko yun. BDO naman! Anong klase? So anyone can just hack. And here is the funny part pa. Sinabi daw nila, nag-access daw ako ng link, nag-access ako ng video. Okay, so yun, nag-access daw siya ng link, kaya daw nahack ang kanyang account. So tama naman, pag nag-access kayo ng mga link na hindi dapat ina-access, so automatically mahack talaga yung ating account. So dapat talaga tingnan natin masyado kung secure ba talaga yung link na binibigay sa atin, lalong-lalo na sa Facebook. Kasi pag hindi yan siya secured, so automatically mahack talaga ang account natin. BDO OTP pa, no? I was with Alonzo the whole afternoon. We were at Robinson's Antipolo. We were riding the train. We were at Tom's World. I didn't even use my phone. The transaction happened at 12:59 p.m. I did not receive any OTP. And here's the worst part. Ang isang online transaction, ang maximum lang yan is 50 to 100k pesos per day. Pero na-withdraw nila 184. Lahat yun para sa surgery ni Alonzo. Can you imagine 184,000 or rather 89, pa 200k na. 200k, one chance, like multiple transactions, hindi man lang nag-alert si BDO, wala man lang na stinop kasi it's new to the account for me to like transfer that much. Like 50k, wait, pakita ko sa inyo. Ganyan, sunod-sunod, ayan o, 12:59 today, I was with Alonzo. May proof ako, may videos ako na nasa train kami, sumasakay kami sa train around Robinson's Antipolo. And they told me that I accessed it. How? That's the worst part pa, 3 accounts nakuha nila. Paano, diba? My numbers are not linked or alam mo yun, di ko alam. Sobrang yung security ko, password ko, sobrang double check ko. Wala akong na-receive kahit anong OTP, not even an email, not even anything.
Tapos sinabihan pa nila ako, yung customer service ng BDO, na bakit hindi man lang daw ako nag-react sa BDO alert. Sa akin lang, ano ba, hindi ko naman tinitignan yung notification ko. I was with my son, malay ko ba? So may nagte-text man dyan. Bakit ko papansinin? Wala naman ako ginawang transactions. Usually sa mga BDO alert, oh, you have to pay this, you have to pay that. For me, I didn't care because I wasn't due for anything or I didn't even make any transactions. Can't you imagine? One day, anong klaseng security system meron kayo, BDO? One day, 189,000? Oh God, pinaghirapan ko yun. Hello, the surgery is due this weekend. Di ko alam. And then they said 5 days pa daw maghihintay and there's no assurance daw dahil nga OTP required. Wala nga ako na-receive na OTP. Obviously naman eh. Paano ko gagawin yun? Diba? Wala nga ako kanina. Nakasakay zoo ako. Ang sakit lang. Can you imagine? Yan lang pera ko. Yan na lang. Okay, so talking about OTP or one-time PIN. So automatically pag nag-transact tayo sa ating video online, so kailangan merong masend na OTP sa ating registered mobile number. So yan yung iingatan natin kasi merong mga scam or mga hackers na minsan nagtitext sila sa atin or tumatawag na meron silang itatransfer na pera sa ating account. So kailangan daw natin ibigay yung one-time PIN dun sa kanila. So wag natin gagawin yun kasi kapag ginawa natin yun, automatically mawawala talaga yung pera natin. So be careful talaga dun sa ating one-time PIN kasi diyan talaga madalas nagkakaroon ng hacking or scam kasi yung mga baguhan pa lang kasi hindi nila alam na yung one-time PIN is pag meron transaction, yun yung ginagamit para makatransact online sa ating banking. So be careful talaga guys. So I hope magiging aral ito sa atin lahat. And then dapat din talaga na imbestigahan ng BDO yung nangyari sa pera ni Miss Janna. Kasi pinaghirapan niya talaga yon and then gagamitin sana niya sa kanyang anak na merong surgery. So sana may balik yung pera mo and then maimbestigahan yung mga transaction or unauthorized transactions sa inyong account. So maraming salamat po and I hope nakatulong ito sa inyo. Thanks for watching and don't forget to subscribe to Hammer TV for the latest videos na aking i-upload. Sukran and wassalam.